Tayo naman po ay manalangin muna at hingin ang gaway ng patnubay ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan amang nasa langit, kami po ay muling nagpapasalamat. Una dulot po ni Kristo sa pag-uugnay na pinagkaloob po at relasyon na kami po ngayon ay nagbubuklod para po sa inyong pangalan. And we pray, O Lord, as we seek and do Thy will sa oras pong ito na may pusong pananamba at pagpapasakop, pagsunod pa rin sa inyong kalooban. Kasamahan niyo po kami as we once again open Thy Word. May it minister in our hearts, in our mind, in our lives, na ang Banal na Espiritu po ang maging ganap sa gabi pong ito. Kaya mangyari nawa, Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na maglinis, magtanggal ng anumang bagay na posibleng maging hadlang sa aming buhay pag-uugnay sa inyo. Kalinisan, kadalisayan po ang aming hiling sa aming pagkilala sa makapangyarihan dugo mo, Panginoong Diyos. But by your grace, we can all have the fellowship. We can all praise Thee and serve Thee, O Lord, sa gabi pong ito. Salamat po sa buong maghapon na paggabay niyo po sa bawat isa sa amin at maging Panginoon hanggang sa gabi pong ito amang pinanghahawakan ang iyong pagpapala sa natitirang oras po naming pag-aaral. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Hello, Sam. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. It's good to see everyone po muli sa gabi pong ito. At kasiyahan din po natin na makabalik ang bawat isa. Kahit po sa gabi pong ito, alam natin may mga gawain nagdaan, lumipas ang mga gawain na nandito pa rin at mga sitwasyon na ating naranasan for this week. I hope everybody's well and doing good after the storms. At yun nga po, pati ng mga bagyo na meron tayo sa kasalukuyan ay hopefully pahupa na rin at wala nang susunod. Pero would like to thank the Lord. Una po kahit na hindi tayo ganong naapektuhan. Pero umabot din po sa Pampanga yung lindol. At we had been having this awareness ng bawat isa ay mag-ingat po. At may iba ako bago po tayo magtuloy-tuloy. Pwede po nating fill in. Dito tayo mga kapatid. Dito na tayo sa bandang unahan. Wala na po sa bandang likuran. Meron pa po tayong pwesto dito sa bandang unahan. And we could have our intimacy with the learning with the Word of God. At bilang pagbibigay pagsunod lang po sa mga current events na meron tayo, actually it's very timely, I should say. Kahit po sa ating mga devotions, kakatapos lang natin ng chapter 19 and 20. Tama po ba? Ng 1 Kings. And we had seen that even truly, it is God, siya ang may kakayahan na magkaroon ng kaganapan ng mga bagay na ito. Kaya gusto lang nating maging maliwanag pag ito po ay naririnig natin na ito po ay kahit sa social media, may mga lumalabas na po na mga panibagong hula. Pero actually, yan po ay nahula na. Hinihintay lang natin yung kaganapan ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, even the second coming and the rapture, ay yan po ang inaasahan natin. Kaya please know, this is our hopes. Amen? At habang tayo nag-aabang sa pag-asa natin sa Panginoon, may tawag ang Panginoon tulad ng awitin ng choir. As we represent Christ, there is power in the name of the Lord. Amen? There is hope. May pag-asa pa rin tayo. Seemingly, sa mga panahon natin ngayon, nakalungkot nga, sabi ko, nakita ko po yung isang post na may katotohanan din naman na lahat yata ng elemento, kaya ang Pilipinas po ay isa sa mga tinawag na one of the risk nation o bansa na naapektado sa apoy, dulot ng bulkan, ng mga kabundukan, apektado sa tubig, dulot ng bagyo, apektado sa hangin, dulot ng mga tsunami, apektado sa lupa, dulot nga ng earthquake. Lahat yan, elemento. Tapos ngayon, nauso nga yung Encantadia. Kala nila pinapagalaw lang yung mga bato daw ng Encantadia. Pero mga kapatid, any elements and even any creation that we see, we still believe that God is still in control. Amen? Kaya maging papayapa lang po tayo. Paano din po tayo nagiging ngayon? We are now being more sensitive. It's not only what's happening outside our life and in this world,
but what is happening inside our life. Kaya meron tayong series stories o series uh, na pag-aaral po sa pagkilala natin na may mga bagay sa buhay natin. Either we acknowledge as assets, these are the good things, yung mga talents natin, time, treasures, when we place it into the hand of God, doon lang ito nagkakaroon ng kaganapan na dakila. Amen? At we have seen last Sunday, yung mga bagay naman na kahit yung mga negatibo, limitasyon, takot, duda, pag-aalala, tama? Nasundan po natin mga kapatid. Ayun din yung pag-aaral natin na pwedeng ilagay sa kamay ng Panginoon. But please know, as we come into this drive and goal na ang bawat isa nga ay masanay at manandalan sa Panginoon sa kalagayan ng buhay natin. May mga nagiging hadlang sa buhay natin. Bakit? Ang iba napakadali ng pagkilala sa buhay, pagsunod sa Panginoon. But I just like to give a sample ng clear when we talk of directions and guidance, ang sarap siguro. There was I heard a clear message about the sure guidance of the Lord. Sabi niya, sarap siguro parang GPS daw, yung kung parang sa sasakyan, yung sa atin, yung Google Maps ito Parang kahapon, sabi nga, ang sarap siguro pag when we talk of the spiritual things in our life, na mayat maya may nagsasabi sa'yo, ops, you turn left after 100 meters, o 100, ano ba tayo? Meters tayo, di ba? No, after 100 meters, you turn left, tapos maya may turn right. Pero mga kapatid, nasubukan ko yung GPS natin dito, tsaka Google Maps na minsan. Nakakatulugan ko pa Kahapon lang lumagpas ako sa God's Beloved Church. May seminar si Sir Tess. Sinundo ko. Nagtatako ba't may palengke na rito? Wali pa man ako papabot ng palengke. Bandang bungad lang yon, yung magalang. Kaya sabi ko, kung ito, given yung mga ganitong direction and guidance, pumapalya pa tayo, andyan na Pero ang salamat kung kahit nasabi nga, na-relate ko lang, kahit sabihin kong spiritual na guidance ang GPS na meron tayo sa bawat pagbiyahe ng mga sasakyan ng buhay natin, kung may ganun nga, ang dali sana ng buhay, pambilis sundan. Wala nga alalahanin kung maliligaw ba tayo. Ako naka-GPS na ako, doubt pa ako Kasi niligaw na po ako ng GPS. Pero sabi ko, napakasarap siguro kung ang bawat lakad, ang bawat desisyon, ang bawat hakbang natin is fully completed, directed by God. Pero mga kapatid, gusto nating bigyang pagkilala na ang katotohanan na ang Diyos naman talaga nagbibigay ng patnubay. Ayun, isa pa lang ang nag-confirm, si nanay pa lang. Ulitin ko po, naniniwala po ba ang mga kapatid na may katotohanan ng galawan at karakter ng Panginoon na siya'y gumagabay? Amen. Okay, so kung ang Diyos gumagabay, definitely, ang sarap nun. Kung, sabi nga, susundan lang natin yung Google, sabi nga ng mga kasama kong nagda-drive, di ka maliligaw. O di, may mga biyahe po ako na I give my trust dun sa Google Map, maabot naman po ako kahit na hindi ako familiar sa lugar. And ganun din naman po, ang sarap din sa Panginoon, pag alam mong you are at peace, you are confident with any directions of our life, and would like to establish this one, na kahit sa Panginoon, ay nangungusap sa pagbibigay ng patnubay. Amen? God is speaking. Can you repeat after me? God is speaking. The Holy Spirit is always guiding. And Jesus leaves the Word as His map, o as our map. Jesus leaves the Word of God as our map. Kaya mga kapatid, binabalikan ko lang. Gusto ko kasing bigyang diin at pag-aaral bakit kailangan nating tandaan yung ating dedikasyon sa salita ng Panginoon. Sabi ng ating pagtatalaga, ito'y buhay, nagbibigay buhay. Ito ay spirito at katotohanan. Can I ask, church, when was the last time that you read a verse and it came into life? Nagkaroon ito ng buhay. Harapan na nasumpungan mo, mabiyaya pining sa amano na ning Ginoo. Kaya sabi nga po natin, I just like to establish in this pulpit na wala pong bagay na itinago ang Panginoon sa atin, o marahil kaya hindi lang natin alam, hindi natin inaalam. Hindi natin sinasaliksik,
Kaya mga kapatid, we have this responsibility to get to know how God directed or how God directs His children. Kasi sabi nga po, hindi sapat na ang bawat direksyon at hakbang ninyo ay manggagaling pa sa pastor lang. Kasi yung pastor natin, ako pa ang iyong lingkod, ay dito lang din ako nagbabase. And kung tayong lahat, itong magiging pagbabantay, mga kapatid, maliwanag sa buhay natin ang gamit at ministeryo ng Banal na Espiritu. That He is our guide, He is our companion, He is our nagpapalakas sa mga bagay na panahon na wala tayong kalakasan. Kaya let's recall that this is not a secret. Recall ko lang kasi mga kapatid, sa mga lumalabas sa social media na ngayon na ang sinasabi, ito ang posibleng mangyari. They are now prophesying. Pero maalala ko, alam niyo po ba that these speakers should be done sa katauhan ng mga mananampalataya. Kasi tayo ang pinagkalooban ng salita ng Panginoon. Okay, mga kapatid, balik tayo. Let's start with, as I would recall, young people, once again, mark these verses. And on next Sunday, start memorizing these verses and these scriptures before our services. John chapter 16, verse 13. Ang sabi ng Panginoon, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, and He will guide you into all truths. Mga kapatid, it is sure na ang Panginoon ay nagagabay sa lahat sa kanyang katotohanan sa buhay natin. Kaya walang bagay na hindi tiyak sa Panginoon. Sa atin marami. Kaya hindi lang umaabot na tiyak sa atin, hindi tayo nakasandal sa katiyakan ng Panginoon. Kaya I hope this will be clear and how God motivates His children that He is guiding in, He is leading. John chapter 16 verse 13. Can anyone read? Wala na naman tayong projector. But anyone, I could say, siguro gusto nyo mabilis tayo sa gabi pong ito. Ayan, sige po. Pakibasa lang yung mga talata natin. Things to come. Kaya mga kapatid, i-clear ko lang. Actually, bago tayo makarinig pa ng ibang mga tao, hindi ko nga alam kung mananampalataya sila eh. Pero alam niyo po, may mga tumatama eh. May kinakwento yung isang member sa Guagua, nakalimutan ko ulit, yung artista. Siya? Sino? Si Elizabeth Oropesa. Oh. Ngayon, nag-open daw ng content, naglalabas ng mga propesiya. Mangyayari next 2026. Tapos, ngayon, si Baldwin, tumatama naman. Artista ba yan? Hindi ko alam. Pero, manghuhula lang. Manghuhula lang. Mga kapatid, gusto lang po nating maging maliwanag sa lahat. When God speak to people or to a creature, makanyang mga nilalang, hindi po yan isang bagay na special sa panahon natin ngayon. Hindi po tulad sa Old Testament, it is so special, kaya nga may tugta talaga ang Panginoon sa mga judges. Naalala nyo, pinag-aaralan natin, may mga prophets. Tapos ngayon, may mga kings that heard the voice of God. Yung mga nasa templo, yung mga ministro, mga levita, naririnig ang boses ng Diyos. But please know, in the Old Testament, hindi lahat nakakarinig ng tinig ng Diyos. Kaya when someone declares, sabi ng Diyos, itong mangyayari, medyo may pagkakagulat. Lalong higit nung kay Elijah, nung sinabi niya, walang magiging ulan, naranasan at katotohanan ng Panginoon. Hanggang sa ito, sabi niya, hanggat hindi ko binanggit sa bibig ko bilang lingkod ng Panginoon, walang magiging ulan. At nung nagpagbanggit niya, bumalik ang ulan, umulan after 3 years. Mga kapatid, before, when God relates to people in His word and in His instruction, it is very rare. Pero wag po nating pagkakamalian. Sa panahon po natin ngayon, hindi po rare na manggaling ang salita ng Panginoon sa mga lingkod niya. It's normal because God has given His word clearly. Ang sabi niya, He will guide you into all truths. Meaning, kung mananampalataya ka, isa kang nilalang na tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo,
merong magiging pangungusap ang Diyos sa buhay mo. This is not, hindi naman kailangan maging grandeur pa. May mag-magic pa yan, lumipad ka bago mo maraman na salita ng Diyos. It is already given unto us through the Word of God. Kaya mga kapatid, balikan natin ang pag-uugnay ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Panginoon John 10:27 ba yun? Mabilis na pagtanda. Sabi ko nga, I am now encouraging young people to recite verses. John 10:27, maikli lang po yan. Ang sabi doon, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sabay-sabay nga po tayo, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Mga kapatid, sabi ng Panginoon tuwiran, ang mga tupa ko, ang mga sumusunod sa akin, malirinig nila ang boses ko. Literally, audibly, through the Word of God, by conviction, by experience, by our decisions, with our desires, maririnig natin. So ngayon pa lang, sinasabi ko po, hindi po yan extraordinaryong bagay pagdating sa mananampalataya. It's a normal thing when you hear the voice of God, kasi sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice and I know them. Isang surety na binigay ng Panginoon, kilala tayo ng Panginoon, at ang sabi niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. This is the reason why we are encouraging, challenging every believer sa Golden Land. Kasi napakadakila ng ganap ng pangalan ng Panginoon at presensya niya. Kinanta ng choir there is power in the name of the Lord. Name pa lang yun When you have the name of God as a representation, what you do, kaya nga may ano tayo. This power is done by when you declare the name of God. In Jesus' name, so panyo kami karing kapigaganakan mi, magtiwalat manahan kami kaya ka. In Jesus' name. In Jesus' name, king kapigaganakan ko, ako balo na andasan ko next year, pero talan mo kami. Ingatan mo kami. I-provide mo yung pamangailangan mi. In Jesus' name. Kaya mga kapatid, may ganap ang kapangalan ng Panginoon. Ang problema, bakit hindi? Ang tanong ko, is this being a normal thing? Tanong ko, kung sa ating kalagayan ngayon bilang mananampalataya, even young people, listen up. Kasi naniniwala ako, sabi niyo, tinanggap niyo ang Panginoon. Kung tinanggap niyo ang Panginoon, maririnig niyo boses ng Panginoon. And can I ask, can you check, when was the last time you heard the voice of God? Kailan mo narinig, ito yung sinasabi ng Panginoon. Tapos ginawa mo. Sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 30, verse 21, and thine ears shall hear a word behind thee. Sige po, hanapin natin. And thine ears, Isaiah 30:21, and thine ears, sabi niya, ang mga tenga nyo ay maririnig ang aking mga salita. At ang sabi niya, this is the way. Walk ye in it. Have you ever experienced, may decision ka sa buhay mo, at ang naririnig mo, katwiran at tinig ng Panginoon, tapos sinunod mo. Kaya ngayon mga kapatid, gusto nating maging normal ito sa lahat ng mananampalataya. Kasi ang direksyon niya, tingnan niyo sa latter part. Ano sabi? Sino nakabukas? Sino nakita? Doon sa latter part. Sige. When you turn to the right hand and when you turn to the left, meaning, saan ka man pumunta, may panawagan ng Panginoon at direksyon ng Panginoon, pakinggan mo lang. Pero mga kapatid, bakit umaabot tayo sa punto na caught up tayo? Ano na nga ba sinasabi ng Panginoon sa buhay ko? Now, this is a dangerous, and we'd like to tell everyone, if we come to this point na we are caught unaware, you don't know what to do, you don't know what's God's instruction sa buhay mo, that is a dangerous thing. Kasi bakit? It is a normal thing that God speaks to His children. But if you do not listen and you do not know the words of God in your life,
there's something wrong. Bakit mali? Kasi nga, definitely, kung wala kang marinig na tinig ng Panginoon, ang susunod na gagawin mo, sariling boses mo, nagiging gabay mo. O boses ng ibang tao, boses ng katawan mo, boses ng puso mo, boses ng isip mo. And this is dangerous. And I am telling you, we have to know the distinguish, we have to make a difference, or know the difference of these things. Kaya mga kapatid, malaking bagay, bago pa makalimut, mark these verses, Psalms 46:10. This is also the reason why, ang sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Yun ang punto na alala ko, nabusan din kanina to. Nakasilip lang ako, pero namatay na yung internet dahil na nag-service na kami. Pero mga kapatid, ito ang paalala natin, kung palang ginusto mo't hindi, ang Diyos nangungusap, ang Diyos tumatawag, ang tanong, kailan mo huling tinanggap ang tawag ng Diyos sa buhay mo? Alam nyo, isang normal na bagay din. Imagine niyo pag nasa labas kayo nasa palengke, nagpunta na kayo ng palengke. Ako na lang, sa classroom. Sa classroom, may mga estudyante akong bigla na lang nagsasalita eh. Kahit gusto ko na, quiet, keep on writing. Quiet, do your activity. Yan mo ala ko na magmasigla lang. Okay, lalabas kami, may sports na maingay na naman yan. Pero alam niyo po, I would recall, it is yung nagiging automatic to eh. Pag may tumatawag sa atin, tapos nakita mo sa cellphone mo, kilala mo, he is someone you know, he is someone you love, he is someone you cared for, ano ginagawa mo? Ano ginagawa natin? Una, bago mo sagutin, sa dami ng ingay, naghahanap tayo ng tahimik na lugar. O kaya, sinagot mo na. Hello? Nano? Nakaramdaman. Sagli. Mantun kong tahimik na lugar. Church, let me remind you, kasi ang dami ng panalangin natin, ang dami ng tinatrabaho natin. And one strength that keeps us going on is our personal devotion. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam mag-seek ng personal, quiet place unto the Lord, dangerous tayo. Bakit? Ang dami na natin tinatrabaho, mayat-maya, biglang mawawala. Mayat-maya, bigla tayong mababawasan. Mayat-maya, hindi mo na kasiyahan yung gawain ng Panginoon. Bakit? Ibang tinig naririnig mo. Kaya mga kapatid, let me tell you, it is normal in our life na meron po talagang ingay, may sisigawan sa buhay natin, may musikang hindi ko alam kung ba't binibigyan natin ng daan, pero pinapakinggan natin. Nagulat nga ako ngayon, may pamangkin ako, inaawit. Tungtong sahur. Sasagot siya. Hindi ko naman naintindihan anong kinakanta. Sabi ko, tigilan nyo nga. Alam niyo ba yung kinakanta nyo? It's already a chant. Nagcha-chant sila eh. Sagutan. Pero siguro nung panahon namin yun, para lang kami kumakanta ng stupid love. Kung nakilala mo, pag-ibig ko ay tunay. Inaawit namin, ganun eh. Somehow may words pa naman. Pero ngayon, kanta ng mga bata, tanongin nyo, Jabez, ano yung awit na yon? Yung tungtong sahur. O sinilan, ano yung kanta na yon? May sagutan yon, di ba? May sagutan yon? Bawat level eh. Pinag-uusapan nila yung level. Bawat level, may stage, may bawat music. Hindi naman naintindihan na yung music na yon. And now, bakit po natin ito binabanggit? Kasi nga, itong nakakatakot. Pag dito sa lupa, when we talk of our relationship, regarding receiving calls, ang Diyos pala laging tumatawag sa buhay natin. Ang bilis nating tumugon at lumayo sa kaingay ng mundo para lang magkaintindihan tayo ng kausap natin. Ang tanong ko, are we doing the same thing when God is talking to us? Do you even shut down everything just to yield to the voice of God? Kaya tanong, paano nga ba natin naririnig yung tinig at boses ng Banal na Espiritu? Ulitin ko po it's now the Holy Spirit working in us, edifying us, equipping us into the ministry and into the call of God sa buhay natin. It's not God. God, nasa langit siya eh. He is in the throne.
Jesus Christ, ito si Jesus Christ. Is the Word of God now. Kaya, you know, what's the ministry of the Holy Spirit? He is now in us. He is the one speaking to our hearts, speaking to our mind. Pero kung walang talata ng Panginoon dyan, walang tawag kang maiintindihan. I would recall, sabi nga, ginagamit ko yung isa senaryo. Last Wednesday lang natin narinig ulit yung awiting God on the Mountain. Do you know why? Kasi andun sa talata yung katotohanan ng Panginoon nung kinukutya si King Ahab na kahit natin na may kasalbayan si King Ahab. Pero nung sumunod siya sa Panginoon, sabi niya, iingatan siya, bumaba siya. The God of the Mountain, ang sabi sa kanya, si King Ahab, malakas lang yan pag nasa bundok. Doon tayo sa kapatagan. Anong nangyari? 27,000 out of 100,000? It is impossible. Kahit yung mga pinapanood natin, mga kingdom na yan, pag nakikipaggera, hindi mananalo yung 27,000 sa 100,000. Pero mga kapatid, what has done in the story of King Ahab, nagkaroon ng pananagumpay. At pagpapatunay, hindi dahil mabuti si King Ahab, pagpapatunay ng pagpapakilala na ang Diyos natin makapangyarihan saan mo man siya ilugar. He is the God of the mountain and He is the God of the valley. Kaya mga kapatid, sabi nga po, ngayon, magandang bagay eh. This is why we practice. Pag mag-preaching na, alang lulwal, kenita mo ngang kilog. Pag mag-preaching na, wala mo nang kakalkal ng cellphone. Kung nandyan talaga sa cellphone, dangerous ang cellphone. Isang ganong swipe mo lang, ibang application na naman ang mabubuksan. Once again, let me tell you and remind you, we still encourage bringing Bible, hardbound. We still encourage your quiet time when you are in here. Napaaga man kayo, o mas magandang bagay, you secure your personal time with the Lord. Napaaga man tayo, o kaya wala ka mang, okay, pagtaas mo binati ang lahat, o you find your place, find your quiet place in the Lord, and be reminded, this is where we practice our discipline. Potang kasabi may Gino, agyuta mong magpirmi, 30 minutes. Agyuta mong magpirmi, metong oras. Ala kang alwang gagawan, nung wala makiramdam, mamiye puri king Gino, kapamaralanan itang didi na mundalan, ditang kantang para king Gino. Manalangin tamo, daramdaman mo rin panalangin daring kapatid, daramdaman mo rin panalangin daring mag-program, iyang pamamiyadalan tamo king Gino. Pero this is a practice, kaya po, alam niyo po, if there is the sureness of God's voice, that He is always speaking to us, may panawagan na dapat pala tayong lagi na nag-i-step away sa lahat ng ingay ng mundong ito para lang marinig natin yung boses ng Diyos. Kasi sabi ulit, John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Normal po yun sa mga mananampalataya ngayon. Noon hindi po. Old Testament believers, they do not even have the Word of God. Wala pang ganito. Wala pang ganito. Ang huling naaalala nila, yung naranasan nilang, narinig nilang propeta at nangaral sa harapan nila. Magsisi kayo dahil parating na ang paghukom ng Panginoon. Yung mga salitang yun namumutawi at bumabalik sa mga isipan nila. Pangungusap ng kanilang mga propeta. Pero sa atin ngayon, nako, isang libro niya dangerous, isang kalaban talaga ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, katamaran. Biro mo, isang libro, ganito kakapal, paano mo babasahin? Parang yung estudyante ko, nagsusulat, nakaharap siya sa board, teacher, is so many, is that a lot? Is that a lot? Nakaharap siya sa lamesa, yung board namin, yung dito lang, yung maliit. Sabi ko, you know, when you keep looking on the bigger picture, you will see that is too great. You start on that line. Nagsimula siya doon sa line na yon. Oh, wala ka munang ibang titignan. Yung line lang na yon, 3 letters, da. You write T-H-E. Wow, very good. You're now on progress. Keep it up. What did I say? What did I told you? When things are getting harder, keep on trying. Ano ka yan? Okay, keep on trying. Malam ka sabi kay Dory. Keep on trying. Keep on trying. The music is, anak niya. Tunggal-tunggal.
At sa atin din, sa ugnayan natin sa Panginoon, we could not see this book as a one big book and ipapalamon niya sa atin at maintindihan mo. Hindi siya ganon. Minsan nakapuspusan nga ng Panginoon, phrases lang. Marinig mo at mararamdaman mo, boses nga ng Diyos yun. Kaya mga kapatid, I hope the ability to hear God's voice, let's acknowledge it's not a special gift. That's a normal gift to every believer. At kung normal ito, let's practice listening to the voice of God. And when you practice listening to the voice of God, mga kapatid, we would know how and where to position ourselves when it comes in obeying, honoring, serving God sa buhay natin. Ang hirap i-posisyon eh. Naalala ko, may usapan lang kami, may pag-uusap. Kaya minsan, may isang kapatid nagagalit sa akin. Wala na sinasabi ko, mali. Hindi, kasi ang bawat salita, may direksyon, may kaisipan, may takbo, may dating sa Panginoon. Kaya when you speak of services into the Lord, hindi lang kapaguran yan. Pagsusulit natin sa Panginoon. Kaya sabi ko, when you ask someone to join you in the ministry, tara, sama ka sa amin magpakapagal. Sama ka sa amin magpakapagod. Hindi ganun ang invitation. Kapatid, available ka ba? Sama ka sa akin maglingkod, magbigay tayo ng kasiyahan sa Panginoon. There's a correction as well, as always, kasi pag mali yung pananaw, mali yung paglilingkod, mali yung pagganap. Ang bawat kilos natin, nagbabase siya doon sa, ang tingin natin ngayon, ang bawat pagtatrabaho sa Panginoon, lugi, papagal tamo mo, walang pakinabang. Ang tanong, totoo ba yun? Maaari sa physical, kasi when God rewards, it's not fully in this life. Ang rewarding ng Panginoon sa langit eh. So I do not promise anything in this world when we do something for the Lord. One thing is for sure, God is being pleased. When God is being pleased, you gain the favor. We gain the favor. May pabor tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, I hope this will build us, will defy confusion sa ating lahat, and we would know clearly and confidently. Kapag may ginagawa ka, ba't mo ginagawa yan? At may nagtanong sa atin, maliwanag natin sinasabi, utos ng Diyos sa akin to eh. Pagmamahal ko to sa Panginoon. Paglilingkod ko to sa Panginoon. Gusto mo bang sumama? Sama ka. Magbantay ha. May pagod dito. Ayun. Magugutom ka dito? Oo, ayun. Pero fulfilling. May fulfillment sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan, hindi siya ganun ka-exciting kapag tulad ng mga nilalaro natin nung high school tayo. Pero, mas sensible yung mga ginagawa. And it's worth it all. Kasi alam mo yung relasyon mo sa Panginoon, yun ang nagdadala sa paglilingkod mo ngayon. Kaya mga kapatid, remember these verses. Revelation 2:29. Ano po? Ayun pala, di ko pa sinagot yung tanong. Paano nga ba? Paano ba talaga pakinggan ang boses ng salita ng Panginoon? Let's begin with number 1. We are to cultivate yung quiet heart. Mabiyasa tamong manahimik ng damdamin tamo, potang pakisabihan tayong boses na ng Ginoo. You know why a quiet heart? We are now in this world fast-pacing. Bakit fast-pacing? Nagpunta kami sa Mary Help, nakita ko ulit yung punta kami sa isang AVR, doon kami nag-check ng docs. Tapos may nasilip akong kwarto. Library. Nung nakita ko yung library, na-excite ako. Sabi ko, uy, nakapila yung mga libro. Tapos, nasa kayo mga index card dito? Ayun, nakita ko. Ay, sabi ni Ma'am Marlene sa akin, Pastor, wala na yan. Ang library ngayon, digital na. Google na. One click away. Di ba fast-pacing yon? May hindi ka alam ngayon, hanapin mo sa Google, hanapin mo sa Webster, through online, malalaman mo yung kasagutan. Alam niyo ba paano naghahanap ng meaning before kayo na Pinas? Siguro 10 years ago, 15 years ago. High school ako, ilan ba ako? 10 years ago. Hindi. Yan, 20 years ago. Hindi. Layo na. High school. Siguro mga 15 years ago.
Pag naghahanap kami sa library, punta pala kami, library card. Library card. Ma'am, can I search my homework? Paalam ka muna sa librarian. Yes, you may go. Go to the index card. Ano bang hinahanap mo? Geography. Punta kita ng index card. A, B, C, D, E, F, G. Pak. Geography books. Kabukula mo, that ang geography books, makanumber la paret ang libro kanyan. Na anong pantunan mo? Kailangan mong misip. Na anong konektado king geography, na yung pantunan kaya mo, pilan noorin niya makakabit yung location ng Mount Pinatubo. Geography, karakal, ating national, ating international, ating local, pantunan mo kanyan. Misip ka. Potang manintun ka. Papagal ka. Malalako ka, pasensya. Tapos ngayon, Mount Pinatubo, right mo, Mount Pina. Sinula muna, Pina mo, Lutoya, Pinatubo, Pinatibi, Pina. Dating niya pantun, di na akong option. Makatitle gana-ganang malapit ka rin. Tapos click mo lang. Tapos ngayon, wala na talaga yung practices of building patience, building self-control. Kaya ngayon, ano na lang ang naramdaman? Boom! Sabog-sabog ang mga damdamin ng mga kabataan. Sabog-sabog ang mga desisyon ng mga tao. Why? Kasi nga, maghanda na po mga kapatid. In this fast-pacing world, parte na po ng buhay natin na nagiging rare na lang. Yung makita mo ang isang tao, alayang pamamaligwa. Na may pinagtripan na. Ang kasunod na, may papaiyakin na. Ang kasunod na, may nasaktan na. King kainip, niya po. Kaya, church, sana po huwag kaligtaan. Psalms 46:10, being reminded that we have to be still and know that who God is in our life. 1 Corinthians 19:12, naalala po ninyo, ito po yung time na pinag-aralan natin last na gusto ko lang balikan kasi kahit sa lindol, sa apoy, sa hangin, pinaramdam ulit ng Panginoon ang kadakilaan ng kanyang kamay. Pero, nung pinakinggan ng boses ni Elijah ang Panginoon, still small voice, bumulong lang ang Diyos. Narinig niya. Bakit? Sanay si Elijah sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya maghanda, wala kaming ipapangako, church, na hindi kayo yuyugyugin. Wala kaming ipapangako na hindi ka wala kang masusunog, wala kang masisira sa buhay. Meron at meron. Ginigiba, inaayos tayo ng Panginoon. But the point is, can we really be that disciplined to listen to that still small voice? Kasi having a quiet heart, mga kapatid, pagiging panatili, yung silence and solitude. Sample, kahit today, this is now being a practice. Kaya niyo po bang, ayan, pinatay natin yung mga cellphone, wala naman sana nagsi-cellphone habang nagsi-service. Kung meron man, dahil sa pag-aaral natin. At ngayon, sinasabi pa lang natin, mga kapatid, in our time today, it's now discomforting na wala kang gadget na hinahawakan. Napakadalang na lang po na may makasalubong akong tao na walang hawak na gadget. Almost all people na napunta ako ng mall, lahat may cellphone. Kung hindi cellphone, sa relo. Pwede ka pang magtanggap ng calls ngayon sa relo. Hello? May ganun. Pwede. Ngayon, wala nang taong walang gadget. Napakadalang kung meron man. Pero ang punto kasi, we are now being driven that you will be discomforted pag wala kang mga bagay na to. Kaya ngayon pa lang sinasabi na natin, we have this practice, church, that we have to turn that off all so that we have to lessen distractions and focus on God alone. Kasi meron tayong gustong pakinggan, meron tayong gustong bigyang daan, at ito yung boses ng Panginoon. Andiyan po ba, amen? And these are crucial steps, and I am telling you,
May bahagi po dito sa pagganap natin na kailangan may pagsuko sa Panginoon. Kaya nga sabi nga natin, let's have this practice. Sample, ngayon, pwede po bang lahat ay una umupo ng tuwid? Tapos, pumikit. Pikit lang po, upo ng tuwid. Ihinga ng malalim. Buga. 3 beses lang mga kapatid. Hinga. Exhale. Inhale. Exhale. Let's begin with, huwag mo na po titingin. Pikit lang po mga kapatid. Pikit lang. Masampulan lang natin. Do you have anything in your mind or in your heart that worries you? Kung meron, palitan mo ng karakter ng Panginoon bilang pagsamba. Nag-aalala ka sa mga bagay sa buhay mo, palitan mo ng Panginoon, karapat dapat kang pagtiwalaan. You are trustworthy, you are loving, you are dependable, you are responsible. So, tulungan niyo po ako. Itong inaalala ko, mapagtiwala ko sa iyo. Pwede na pong tumingin. Buksan ng mata. That's kind of silence and solitude. Yun ang sinasabi natin. Minsan, nagaganap ito tuwing kailan? Pag matutulog na lang tayo. Buti nga kung magaganap pa to. Pero yung iba, wala nang silence and solitude. Bahay niya matutod at ipandadaldal. Bahay matutod at niya pang albin. Bahay pa matutod, nano-nanong ata agagana ka ng may labas king pating hapon na. Kaya mga kapatid, I hope this is being cleared sa ating lahat. Let us cultivate, establish a quiet heart. Kasi ito ngayon ang dangerous sa panahon natin ngayon. Sinusunod ng mga tao, at hindi lang tao, pati ng mga mananampalataya ngayon, ang mga damdamin nila. And it's dangerous. Sabi ng Panginoon, the heart is deceitful above all. And for us to hindi masyadong pakinggan ang ating damdamin, kailangan maging may rest sa puso natin. Ang problema ng mga tao ngayon, ang ingay ng mga puso nila kasi restless. Daming inaalala, anxious. Kaya nabuo ngayon yung ang estado ng mga kabataan, distress, anxiety. Ang daming worries. Kaya nakikater. Pero balikan natin, when you start replacing o releasing yung mga bagay na to sa Panginoon, alam niyo po ba, it creates space in our hearts. Pag nag-create ng space yan, may lugar na yung kapayapaan ng Panginoon. So please know, kahit gaano ka pa katanda, kahit gaano ka pa ka-mature sa Panginoon, this is happening. When our worries yields unto the Lord and we replace it unto the Lord, there's enough space now to yield to the peace of God that can fill us up. Para nga mas maliwanag. Bakit ko ito pinapaliwanag, church? Pinag-aralan natin yung peace last time. Nasa Bible study pala yun. Yeah, pati dito, I'm valuing the peace. Kasi nga, as we secure and know that there is peace in our life, mas nagiging clear yung boses ng Diyos. Kaya don't tell us, church, na hirap kayong i-identify ang boses ng Diyos na wala naman kayong ginawang pagbibigidaan sa Panginoon. Ang tanong ko, nakuha mo na bang tumahimik, manahimik muna? Pinatay mo na ba yung mga social media mo, mga bagay na pinapanood mo? Mga bagay na pinapakinggan mo? Mga bagay na pumapasok sa isipan mo? Alam mo bang i-shutdown yan? O parang nung pandemic lang, namumblema kami, paano yung klase? Ang bilis, nag-shutdown lahat. Hindi ko na problema ngayon, gumawa ng lesson plan, hindi problema ngayon, gumawa ng quiz, gumawa ng test. Kasi nawala ng klase. Kahit online nun, hindi pa nun kaya. Nag-cope up lang tayo. Pero mga kapatid, gusto lang po nating maging maliwanag ang lahat. Hindi po pareho yung quiet heart mo at saka yung heart mo na restless at puno ng anxieties and worries. O tangating kang pigaganakan, a quieting heart mo. So you better release that muna sa Panginoon.
Bitawan sa Panginoon. Kaya tawag natin doon surrendering. Naalala po ninyo Joshua 1:8? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Sabi ng Panginoon, ang tawag niya, meditate therein day and night. Kaya mga kapatid, ang hirap, kung naghahanap tayo ng katwiran ng Panginoon, ang problema, wala tayong salita ng Panginoon. So therefore, logically, young people listen, logically, when you give more scriptures to your heart and into your mind, mas madali sa iyong tandaan at malaman at lunes. Hello. Mas madaling tandaan at malaman alin ang boses ng Diyos. Hello. Hello. Kasi po mga kapatid, the voice of God and the word of God will never contradict itself. Kung ano sinabi ng Panginoon, sinusuportahan yan ng banal na Espiritu. Ang problema, hindi naman lahat ng katwiran sa oras na to gagamitin mo. May mga certain truths lang na kailangan mo sa oras na to. Kunyari, young people, secure your hearts. Fill your heart with the truths of God regarding His love sa buhay natin. Pag yan napuno ng pag-ibig ng Diyos, ang litaw hindi naman sa unbothered ka eh. Hindi ka nagagambala kasi puno-puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka mag-aaligaga na, iila akong boyfriend, iila akong girlfriend, iila akong kasabi mumuli, iila akong sabi mamangan, iila akong kachat. Aligaga tayo. Sino nagugulo yan? Buti kung wala. Basta hindi ko problema yan. Marami akong laro sa bahay. Marami akong laro sa cellphone. Hindi man yan napupuno, hindi man yan na nagiging alalahanin mo. Ito naman ang pumupuno sa buhay mo. Things that entertains you, and now, you do not know even how to recognize the voice of God. Kaya mga kapatid, I hope, kaya let's make it a practice. Pag dumating na po sa church, this is our instruction. Find your place. Secure silence and solitude. Sa Katoliko, ang bilis nating napapractice yan eh. Bawal magmasigla in church. Uy, damdaman na kang father. Father mo yung gagana kang din eh. Oh. Tapos, wala na. Pero ang punto, yung solitude lang, tsaka silence. Ang bilis na, kahit ako nadadamay ako sa, ang pangataon, pagpapasok pa lang sa church, tahimik. Hindi naman natin pwede mag-timing dito. Pagpasok lang natin, batian tayo. No? Kasi isang bagay din, magkakakilala kasi tayo. Sa Catholic Church, hindi sila magkakakilala eh. Pero recall ko lang, kahit magkakakilala tayo, yun nga ang mahirap. Sabi ni preacher kanina, huwag higitan yung relasyon sa Diyos sa relasyon sa pastor. Huwag higitan yung relasyon sa Diyos sa relasyon sa magulang. Meaning, dapat mas matimbang yung relasyon natin sa Diyos, kaya tayo nagpapahalaga ng lingkod ng Panginoon. Mas mahalaga ang relasyon mo sa Diyos, kaya pinapahalagan mo magulang mo. Mas mahalaga ang relasyon mo sa Diyos, kaya iniingatan mo kapatid mo. Iniingatan mo kapatiran mo sa simbahan. Iniingatan mo yung mga kapitbahay mo pag kung kilabay may pagkilala sa Panginoon. Kaso pag wala na tayong pag-iingat dyan, nakasitang masagli lang kasabi. Kasabi ng sipi mimbale, mila ka close. Kaya hindi naman kailangan lahat ng tao maging panatag sa'yo. Ang kailangan, lahat ng tao makakilala kay Kristo. Kung dadaan niya sa buhay mo, salamat sa Panginoon. Nakapaghatid ka ng katuwiran at kapayapaan sa Panginoon. But please, having a quiet heart is a training din. Kaya maalamin, pakinggan yung boses. May sinubukan na ako kanina eh. Sabi ko sa church, pwede mo palitan yung kanta na isa. Hindi ako narinig. Kaya nasanay pa rin sa kung anong narinig. Nakasanayan yun ang ginagawa. Ako na mag-set ng mga kanta ngayon dun sa, hindi po, hindi dito yun, sa gawago yan. I want to listen to the song.
God on the mountain as a part of our worship. Kasi yung ibang isang worship, hindi ako nabigyan ng daan. Sabi ko ngayon, I will be placing everything in the services. Susundan lang muna nila. Pero ang punto sa atin, if this becomes our habits, madali sa ating pakinggan ang salita ang boses ng Diyos. Kaya mga kapatid, medyo inaantok yung iba. Mabilis lang. Can I cite an example? Ni Sister Tess na lang. Sister Tess, dito po kayo. Mabilis lang. Sample. Wala pong magsasabi ha. Request lang po ako. Pagdating, pila po kayo sa likod ni Sister Tess, sasabihin nyo lang, Sister Tess, God bless you. Huhulaan niya kung sino kayo. Game. Pila lang po. Huwag magsasabi ng pangalan. Ladies lang. Ladies, young ladies. Sige po, yan. Ladies, young ladies. Sample lang. Para magising lang ng konti. Mga kapatid, this is of importance. Seeking the voice of God. Normal voice. Kanina po sa Guagua, may naglaro. Nagliit ang boses. Nalito tuloy yung kapatid. Pero ito po. Ready. Sasabihin nyo lang po. Sister Tess, God bless you. 1, 2, ready, go. Sister Remy. Ay, di mapigilan, hinag na. Pero ano po, ayan, hanggang dyan lang po. Yan. Lapit na konti, Sister Eva, nahulaan si Sister Remy. Yan. Ay, wala. Sorry. Hirap kong magpalaro. Sinabi ko ba yung pangalan? Next po. Sorry po. Ikot-ikot lang. Sige po. 1, 2, ready, go. Next po. Trip ka talaga ng Sister Eva. Sige po. Sister Eva. Sige po. Next. Tawa. Ready? Lumaki yung boses. Ulit. Tama. Sige po. Yung normal voice. Normal voice. No, nag-normalize kasi yung voice. See. May tawa. Sabi, Sister Tess, God bless you lang. Next. Sister Kate. Alright, next. Sister MJ. Okay. Palapakan po natin, Sister Tess. Maraming salamat po. Mga kapatid, you would see how the intimacy of our ladies in the church. Boses lang. Alam natin sino nagsasalita. Ang tanong ko, kapag ba ang Diyos nangusap, alam mo sabihin, ang Diyos yun. Ang Diyos to. Kaya ang isang requirement din kasi ng seeking the voice of God, pagiging consistent din. Parang pagbubuo ng friendship, marunong po kayong makipagkaibigan. Na-imagine niyo po magkaroon ng kaibigan na 1 taon mo lang sa kinausap sa loob ng 1 taon? 1 beses mo lang sa kinausap sa loob ng 1 taon? May ganun bang kaibigan? Wala, Matt. Huwag mo nang isipin. Walang kaibigan na gano'n na 1 beses mo lang kinakausap sa 1 taon. Gets mo? Okay. Ngayon, saan kayo nakakahanap ng kaibigan? Sa school, di ba? Bakit? May consistency ang schedule nyo. Tama? Napapaisip ka ba eh. Ginugulo mo tuloy ako. Nawawala ako sa sinasabi ko. Umuuna akong guguluhin. Pero ang punto ko, ito. Kapag bumubuo tayo ng relasyon at pakipagkaibigan, check nyo. Ako po madalas ng mga naging kaibigan ko, elementary man o high school, yung mga kaklase ko. Tapos, naging consistent pa yung mga kaibigan ko,
Hindi ko na sila naging kaklase, lumipat sila ng section, pero pag break time, kinakausap nila ako. O naging consistent pa. May pagbatang ng second year, kaibigan ko, naging kaibigan ni Brother Josiah. Kasi bakit? Pagkakain ako, consistent si Josiah, sinasamahan niya ako. Yung sinasamahan ko, sinasamahan niya. Maya-maya, kaibigan ko, kaibigan niya. Humihingi ng libre eh. Hindi, kumukuha pa ng baon. Nasa akin pala yung baon niya. Pero, ang punto, it's like building our consistency sa pakipag-usap, may gamit yun eh. Sa kaibigan, ramdam, kaya pagdating mo ng college, high school, nagtatrabaho na, sino kaibigan natin? Kaibigan sa high school. 4 years mo silang nakakausap, kaya kahit na, yun na, pwede na yun. After 1 year, once a year mo lang nakausap, kaibigan mo pa rin. Bakit? May napondo na kayong pag-uusap eh. Tama? Ayun, baka yun ang naisip mo kanina, no? May makakilala ko, once a year lang nag-uusap. Hindi. Pero bago mangyari yun, na once a year mo lang nakakausap, may naging pondo na ng relasyon. Amen? Eh sabi ko nga po, sa atin, kamusta yung dalas at consistency ng pag-uusap natin sa Panginoon? Makipagkaibigan ka sa Panginoon? Makipagpalagayan ka ng loob sa Panginoon? Minsan lumipas ang maghapon, di mo man kakausapin. Tapos problemado tayo, wala na akong kasabi. Mantun ka kanyan, best friend mo niyang high school. Mantun ka, best friend mo niyang college. Mantun ka, kaklase mo niyang elementary. Eh, gino sinabi na, neman Meko at Aldoldo, mangusap ya kaya katamo. And how come? Ngayon, may mga ganitong Kristiyano na. Tingnan makikita sa mukha. Kaya before seeking the face of God, sabi ng awitin ni Brother Ethan, you would seek the voice of God first. When you now know the voice of God, madaling hanapin ang mukha ng Diyos. Yung face of God speaks of His impression, expression in everything that we do. Kaya mga kapatid, ang pagbabantay lang, practically, ay maging intentional lang. Yun naman ang punto. Kaya, nasabi ng Joshua, ano po sabi ng Joshua 1:9, 1:8? Joshua 1:8 po. Ready? Begin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Mga kapatid, isang paalala, actually matagal na nating alam ito. Kaya isang pinakaboses ng Panginoon, pag hindi mo binubuksan ang salita ng Panginoon, may bigat sa puso mo. May karelasyon ka, ang tagal ka nang hinihintay, hanggang ngayon, di mo pa kinakausap, nakaabang lang siya. At kung tama at pinapahalagahan mo yung relasyon mo sa Panginoon, mararamdaman mo yung bigat na yon. Tapos ito nga sana, siya magbibigay ng patnubay at gabay mo, ngayon nagdidesisyon tayo, kahit mabigat sa loob natin, sinusunod natin sariling kalooban, nadidilubyo tayo. Mga kapatid, kaya isa lang palagi ang pagbabantay na ginagawa. When we seek our brethren, we seek their devotions. It really speaks kapag yung ugnayan nila sa Panginoon, may lamat, may kawalang pagbabantay, mararamdaman mo. Not only as a pastor, but as a brother and a sister in Christ. Kaya mga kapatid, ang paalala natin, pondo lang. Remember the words of God. Pag umabot ka sa sitwasyon na, sabi ko nga, tagal ko nang hindi inaawit yung awitin ni Pastor, na favorite ni Pastor Galang, God on the Mountain. Bigla akong napanatag. Sa panahon na alam mo may pera ka, sa panahon na wala kang pera, madaling pagtiwalaan ng Panginoon. Sa panahon na kilala ka, sa panahon na walang may kilala sa'yo, nakakalakad ka ng may confidence sa Panginoon. Ang sarap kaya na magtrabaho, lahat ng katrabaho kakilala ka. Ang hirap katrabaho ng mga taong di mo kakilala. Ngayon, may bago na naman kami. Kasi nga, batch by batch, may naglilipat ng public. Bago yung mga kasama ko. Medyo mahirap. Hindi naman sa mahirap na ayoko na. Nangangawit ako siguro sa bagong mga tao ulit. Kasi nagpondo ako ng turo, pinaseminar, tapos alam na, papasa ko na, maya-maya, iiwan ako. Tapos ibang tao na naman, makita ba niyo ma-desire, gustong matuto.
Wala kang magawa. Turo ulit, turo ulit, turo ulit. Pero mga kapatid, the point is, whenever God speaks, you can easily recognize when you have the Word of God in your heart and in your mind. Kaya these habits develops yung madaling pag-identify ng boses ng Diyos. Kaya our goal, sana po, kasi ako tanggap ko na, kung lalaki man din ang simbahan, magdodoble man po ang bilang natin, hindi lahat makakausap ko. Meron talagang pagkakataon na ang kumakausap sa inyo, hindi lang pastor, pati yung mga kapatiran sa Panginoon. And let's make that as a culture. Kasi may comfort naman din sa mga kapatiran. May comfort pag ang parehong kalagayan natin pinagtitiwala natin sa Panginoon. Wag mamasamain ang presence ng bawat isa. May gamit lahat po ang presensya ng bawat isa. So, para maging normal yung pagre-recognize ng boses ng Diyos, once again, we acknowledge, strengthen our worship, strengthen our prayer time, strengthen our devotions. Young people, yung batch by batch ng mga verses, tandaan lang natin, pag inabot kayo ng mga sitwasyon ng buhay ninyo, walang iibang sisingaw at sisirit sa mga isip at puso ninyo, kundi yung mga talata ng Panginoon. And that would reminds the guidance of God. At makikita nyo, habang tumatagal ang buhay, kahit na maraming hindi sigurado, pero laging sigurado ang boses ng Panginoon. Wala kang magiging pag-aalala. Kaya building intimacy unto the Lord, our point is building intimacy unto the Lord before acknowledging His instructions and obeying His instructions. Kaya ang kalaban talaga natin, practice. Learn how to be quiet. Tanggalin ang kompetisyon ng mga boses ng mundong ito. Tanggalin ang kompetisyon ng boses ng musika na iba ang dala. Kung di mo kaya talaga na ito sabi ng awitin, ito sinasabi ng Diyos, kung hindi mo talaga kayang ikumpara yan, cut off. Kaya sabi sa akin, Pastor, andyan si Pastor, ano pinapakinggan mo? Let me tell you, music is neutral. Hindi lang ang Panginoon ang gumagamit sa music. Kahit ang Diablo. Singer nga yung si Lucifer Musician nga yan Dakilang mga awit at mananamba ng Panginoon yan. Pero please know, we can use music in anything and in everything. Pero, kung hindi mo kaya, ngayon, nadidistract ka, set mo na yung playlist mo. Hirap ka talagang dahil wala kang devotion gaano sa salita ng Panginoon, wala naman ding masama kung ang devotion mo magagaling sa Christian songs. Minsan nandun ang pangungusap Kaya, help yourself. Walang ibang tutulong sa'yo pagdating sa bagay na yan. Decide your music, decide your social medias. Alam mo bakit alam ko na mabigat ito sa ating lahat? Sample na lang. Normally, in a church, bago tayo mag-pray, may lumabas na nakita nyo. Ang tanong ko, do you see the posting ni Brother Ricky? Do you see the short stories? Ang tanong ko, bakit hindi normal, nung nakita mo yan, hindi mo yan isinare? Ni-react, wala tayo. Kaya sabi ko, aabot pa tayo sa punto, bababa ako sa young people. Sabi ko, young people, you want to yield unto the Lord? Gusto nyo bigyan ng daan ng Panginoon, kahit na nagsa-social media kayo, hindi kayo nadadaya? Baka ang mga clips nyo ngayon, yung gumaganon-ganon. Ano yung gumaganon? Basta nakita ko, sumasayo, gumaganon-ganon. Baka yun ang mga lumalabas sa playlist tsaka reels. Pwede naman piliin yan. Kaya ulitin ko, may pinagpipray ang ating kapatid. We could minister in any place. And ngayon, ang pinaka-venue natin, hindi man nga tayo araw-araw nag-i-evangelize, nagkikita-kita, soul winning, trust distribution, door knocking. Ito na po yun. Our venue is already in the social media. At ang panalangin ko nga, umabot tayo sa punto, pag naayos yung maupuan dito, lahat ng choir, pag simula ang service at matapos ang service, nandito tayo. Kasi yung mga lugar na yan, para sa mga bisita na lang yan. Para sa mga mission. Pero tayong mga members, ministers, dito kayo. Makita tayo ng church. Makita tayo ng social media.
You can show to the world na meron kang ang Kristong sinasamba sa buhay mo. Makita yung profile mo, walang pagdududa. Kristiyano yung tao ngayon eh. Kaso ngayon, kahit ako noon inganyo ko eh. Lalo na yung mga it breaks icebreaker talaga. Malilyo na ako, mapagal na ako. Kaya di ko nga swipe, makaya na. Apanal benke, mababasag yung kasiyahan ko. May inganyo na ako mo. Then tutugi, Dolphy no one. Dolphy. Tapos ang babalo, itang makababo. Hila na lululul. Pero sabi ko, bira na, inganyo ko sa mga to. Close ulit. Nasaan na ba yung mga pinagpo-post si Brother Ricky? Minsan masasagad ko po. Nakabilis mag-post si Brother Ricky. Doble-doble na rin pinost doon. Higit ko yan. Short clips lang mo. It's a reminder. Kaya sabi ko, how do we identify ourselves? Sa sobrang ingay, kahit sa paggamit ng social media, hindi natin alam i-represent si Kristo. Hello? Are we still there? Amen. Ang paalala lang natin, mga kapatid, ayun. Our prayer, we desire na ang bawat isa, pag ang Diyos nangungusap, dinig nating lahat. Paano mangyayari yan ulit? Have a quiet heart. I-correct yung troubled heart natin. To have an intimacy unto the Lord and to secure instruction unto the Lord. Tapos, we learn how to turn off everything. And then secure 5-10 minutes ng pag-uusap sa Panginoon. O ngayon, mabilisan lang. Pigit lang po ulit. Inhale. Exhale. Is there any verse that reminds you according to what we study? May talata na bang bumalik sa'yo na di mo naman nabubuksan pero naitanim sa'yo? Naibalik mo? Oh, can you go back to that verse? Recall to that verse? Pwede na pong tumingin. Oh, that is the voice of God. When you know now how to identify the voice of God, ang sasabihin ko po sa inyo, what builds that is our obedience. Listening, hearing to the Word of God is one thing. Obeying God is another thing. Pondo nga tayo ng salita ng Panginoon, puso, isip, cellphone, gadgets, lahat ng mga connection na sasakyan, may Christian music, pero hindi natin sinusunod, it fails our purpose. Bakit binigyan mo ng daan lahat ng bagay na yan? Kaya ulitin ko po, huwag niyong hintayin, young people, na pupunta pa ako sa mga bahay ninyo para bantayan yung mga applications na naka-download sa cellphone ninyo. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, pag-aralan yung magsuko sa Panginoon. Pag-aralan yung patayin lahat ng mga bagay na nag-iingay sa boses ng Diyos. At nga ngayon, namumblema ako. Huwag nyo nadagdagan yung problema ko. Gusto yung makatulong kay Pastor, sunod kayo sa Panginoon. Sunod kayo sa tinig ng Diyos. Malaking tulong at kaginhawaan po yun bilang sa mga lingkod ng Panginoon. Pag ang buhay natin na ilalakad sa katwiran, hindi kita inaalala, kasama kitang nangaakay ng mga kapatiran. Kasama kitang nagpapalakas ng mga kapatiran. Kahit gaano pa kademonyo at kagulo ng mundong ito, hindi mananaig ang gawa ng diablo. Kasi boses ng Diyos ang binibigyan nating lahat. So once again, I'm giving a warning. Young people, start decluttering. Tanggalin, application man yan, website man yan, ano ba mga access, music man yan, that takes away your devotion unto the Lord. Tumayo tayong lahat, tayo po'y manalangin. In part of our dealing and seeking the voice of God, mga kapatid, how long do we even spend time with the Lord? Can we start talking unto the Lord by this hour? Narinig mo boses ng Panginoon? O gusto mong tumugon? Makipag-ugnayan ka naman sa Panginoon. Parang, ulitin ko, parang friendship lang yan. Makipagmatotohanan tayo sa Panginoon.
There's no other better companion than the voice of God as a believer, as a servant of God, and as a child of God. I pray that we may break all the chains that makes the noise. Bakit hindi umaabot ang tinig ng Diyos? And we could strengthen our obedience unto the Lord. Manalangin po tayo. Muli po aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa panahon at kalagayan ng mga mananampalataya ngayon, na malaya niyo pong pinagkaloob ang pakikinig namin sa tinig ng Banal na Espiritu. Noon, we accepted and we have learned that it is so rare na hindi lahat ng tao nakakarinig po nito. Pero salamat po, Panginoong Diyos. Iniligtas mo na kami, minahal mo na kami. Ngayon, binigyan mo pa kami ng ugnayan na pwede naming marinig ang tinig mo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa pagwawalang bahala namin. Patawarin niyo po kami sa mga bagay din na nagtatanggal ng aming atensyon sa inyo. Kaya umaabot kami sa direksyon na wala kami sa lugar. Umaabot kami sa mga desisyong lumalayo kami sa kalooban at kaparaanan mo. Kaya Panginoon, may you be more gracious and merciful sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami that we could, before we follow thy instructions, we could build our intimacy to you. Na pag kami nakikipag-ugnayan sa tao, madali naming sabihin, hindi boses mo to. O madali naming mabantayan, alin ang boses mo. Madali naming matukoy, ito pinapagawa ng Diyos sa akin. Madali naming matukoy, ito nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. We may be in a different situations. Some are babad kami sa eskwelahan, babad kami sa trabaho, babad kami sa mga relasyon sa pamilya, babad kami sa mga relasyon namin sa mga kapitbahay, sa community. Babad kami sa mga bagay sa gobyerno. Andun ang aming yielding, andun ang aming intimacy. Pero Panginoon, as we desire and secure protection from you, para pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, wala po kaming ibang paraan na nakikita. Pinagkaloob niyo na yung patnubay ninyo, hindi pa nagkukonek sa amin, Panginoong Diyos, kami ang may pagkukulang. Kaya muli po, kilalanin niyo po, Panginoon Diyos, ang aming paglapit. Kilalanin niyo po, Panginoon, ang aming pagsuko. Marami pang mga bagay na itutuwid at papababaliin sa aming mga buhay. But in this part, that we could give more value in listening to thy voice. Kasi sinabi mo sa inyong mga talata, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung wala kaming pagsunod, isang bagay lang ang tiyak, wala kaming pakikinig. Kaya patawarin niyo kami, Panginoong Diyos. And may you give us not just only a quiet heart, kundi, Panginoong Diyos, a sensitive heart na handang tukuyin anumang bagay ang mga boses na naririnig namin. And when it is your voice that is speaking, handa kaming patayin ng lahat ng ingay sa mundong ito para lang pakinggan ka, parangalan ka, ihayag yung takot na nararapat para masumpungan namin yung kapantasan ng wisdom in every decision that we make. Tiyak ang patnubay mo sa amin. Kaya maraming salamat po. Di po kami madadaya sa anumang panghuhula ng tao kasi tiyak na po ang mga hula ninyo sa inyong mga salita. At tanggalin niyo po ang mga gumagawa ng mga alalahanin sa aming mga buhay. Tanggalin niyo po ang mga nagpapahina ng aming tiwala sa inyo. And may we secure our trust and our hope and our love for Thee alone. Ay maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bagong linggo na aming kakarapin. Patnubayin ang bawat pamilya. Pagpalain ng mga tatay, ang mga nanay, maging Panginoon Diyos ang mga kabataan at mga babies in this church.
lalo higit ang mga bago naming miniministeryohan. May you be with them at patuloy, Panginoon Diyos, may we continue to minister sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.